Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Marvin Awalindayo, Youth Pastor of CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa atin pong programang Tinapay mula sa Langit. Ang pang-araw-araw po nating debosyon sa salita ng Panginoon. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang mensahe ng Panginoon sa Leviticus 26 verse 46. Ito po ay pinamagatang conclusion to the blessing and curses upon Israel. At tayo po ay magkaroon ng saglit na panalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito na kami ay iyo pong binigyan ng pagkakataon upang mapakinggan ng iyo pong salita. Tunay po na napakahalaga na magsimula Panginoon ang bawat isa ng may pagbibigay pansin Panginoon sa iyo pong gabay, ang iyo pong salita. Kaya ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang magbigay Panginoon ng karunungan sa bawat isa at magamit namin ang iyo pong salita sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ayan, tayo po ay magpatuloy sa pagbabahagi ng mensahe. Sa mga nagdaan pong mga araw ay pinag-usapan na po ang chapter po ng Leviticus 26. And bilang conclusion po hinggil sa mga mensahe ng Panginoon, atin pong ibahagi. And after hearing the message of the Lord in 26th chapter of Leviticus, God led us to understand three things: ang kanyang law, decree, and regulations. The law gives knowledge about sin. Binanggit nga po sa mga taga-Roma 5:13 na sa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. This verse exposed the sinful nature of man. Sa nilalaman nga po ng verse 46, God reminded Israel of the foundational law that Yahweh, the Lord, covenant God of Israel, that He alone must be worshipped. He warns about carved image, usually represented a god or the sacred pillar, was associated with the immoral worship of the fertility gods. Halimbawa po nito si Dionysius sa Greek mythology. God mentioned in verse 13 na walang dapat ikahiya ang kanyang bayan matapos palayain sa Ehipto. To add to this, God shows His own decrees or purposes to be sovereign when He released Israel from the bondage of Pharaoh. Kaya binanggit din ng Panginoon na igala ang araw ng pamamahinga kanyang sanktuaryo sapagkat dito po nagmumula ang pagbabahagi ng Panginoon ng kanyang pangako. Because through this and in this, His people also look back and give back to God's faithfulness. God also triumphed in battle. That is His promise sa kanya pong paggabay sa kanyang mga alagad, sa kanyang bayan. I remember in 2 Kings 7, God sent the sound of a mighty army to the camp of the Syrians, laying siege to the city of Samaria in 2 Kings 7:6-7. From that story, you could say that God used 4 men, and they are lepers, to defeat the Syrian army many thousands. God also mentioned, I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. I will walk among you and be your God, and you shall be my people. Truly, there is freedom and abundance in His presence. Yan po'y pangako ng Panginoon. Subalit, kung ang kanyang bayan ay hindi po susunod, tatalikod, at kalilimutan ang mga laws and decrees ng Panginoon, kabaliktaran po ang mangyayari. Kung sila'y lalabag, sabi po sa chapter 26, God mentioned that He would multiply their plague, sorrows, famines, and complete emptiness or destruction. With the messages that God put in our hearts, we need faith, sapagkat lahat ng kanyang tuntunin at utos ay may kalakip na pangako. Be like our father in faith, Abraham, in Romans 4:21-22. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Mga kapatid, righteousness is a form of worship. At patotoo rin ito ng ating pag-asabuhay ng ating pananampalataya. Our God wants us to live with His Word. He will deliver us to His plans. Let's give the glory God deserves. Have reverence to firmly choose what is right in His eyes. And by that, atin pong maranasan ang mga pangako ng Panginoon, hindi ang kanyang mga curses.
Salamat po sa salita ng Panginoon. Dito po tayo nagtatapos. At bilang pong pagwawakas, tayo po ay magkaroon ng pangwakas na panalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyo pong mensahe sa umagang ito. Tunay nga Panginoon, ang nais mong maranasan ng bawat isa ay iyo pong pangako, ang iyo pong biyaya. Pinangako mo Panginoon na may pagtatagumpay sa amin pong mga laban sa buhay Panginoon, sa digmaan Panginoon, sa amin pong mga pag-usubok sa pang-araw-araw. Ging din Panginoon ang pangako mo na kami hindi mo iiwan ni pababayaan man. Marapat lamang na kami magbigay Panginoon ng pagtutuon sa iyo. We should focus in you Lord, hindi Panginoon sa mga idols, hindi sa kung sino man, sapagkat you alone deserve all glory and praise. Kaya panalangin namin Panginoon ang pananagana upang higit kaming makapagbalik sa iyo sa katapatan at pag-ibig mo sa amin. At dalangin namin Panginoon na samahan kami ng banal mong Espiritu upang hindi kami madala ng kaaway tungo Panginoon sa resulta ng mga curses dahil sa kasalanan. Kaya salamat Panginoon sa iyo pong patuloy na pagpapaalala. Ikaw ang maitaas Panginoon sa aming buhay. Sa pangalan mo lamang Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Panginoon mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin sa bagay na ito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa atin pong pagninilay sa kanya pong salita sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong i-share ang video na ito upang maging pagpapala rin naman sa iba. Dalangin natin na mas marami ang makapakinig. Marami ang mapagpala ng salita ng Panginoon. Magpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Magandang umaga po muli sa lahat.